I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi guys! It's me again. Let's update channel. Mayroon tayong upload videos. August 20, 2026. Nako mga kababayan. Kilala nyo yan, di ba? Nakikita ko yan si Orly Gutesa na kung saan ang una pong nagtestigo sa Blue Ribbon Committee na idinawit ang dating Speaker Martin at ang Pangulo. Di kayo naloka. Ang masaklap, nako, binawi guys yung kanyang testimony. At mula umpisa at nasaksihan po natin yan. Ha? Yan po ay gawa-gawa lang. Scripted. Ang galing talaga ni Cubeta. Nako. Ano naman kaya ang sinabi ng mga DDS dito, no? Bumaliktad, binawi ang kanyang salaysay. Goes. Eto na. Basahin po natin. Okay, eto. Sabi po guys, sabi ng mga nagko-comment bago natin basahin ng buo. Paldo na yan, hahakot. Kung totoo man, dalawang side na perahan. Niya. Anyway, nag-confirm na si Saldico tungkol sa mga malita delivery tapos bawi agad. Sasabi scripted law for sure tinakot din to ito. I don't think so. Sa Marcos admin yes, ika nga sa Marcos admin. Hindi mahilig magtakot-takot. Ang alam ko yung mga nakaraan, mahilig manakot. Hindi ugali ng Pangulong Marcos Jr. yan or sino man, 'di ba? Nawala na parang bula tapos biglang litaw. Magkano ang usapan dito? Hindi. Palagay ko hindi binayaran nito. Ito po ay para sa kapakanan ng mamayang Pilipino para malaman ang katotohanan. Kasi for sure, no, in my own thinking, baka nakonsensya ito. Ikaw ba naman, pagbintangan mo yung tao na hindi mo namang kilala, nasasabihin mo nag-deliver ka ng pera na hindi naman totoo. Di ba konsensya mo yun? Huwag kami lukuhin nyo. Kaya pala, nawala ng memorize pala na script na si Trillanes o naman author. Jesus. Ayun naman Ito mga DDS na ito Hindi naman lahat, no, na DDS. So, biglang credible na yung salaysay ni Gutesa niya. Dati hindi Kunyari, di kami nagulat. Di huwag kayo magulat. Biglang naging milyonaryo. Wow. Ay, sus. Saan ebidensya nyo? So, yun mga kababayan. Alam nyo naman, ang mga DDS, ganon. Pag kumanta, sasabihin, bayaran. Kahit sabihin mo nagsisinungaling, sasabihin, bayaran. Hindi lang yan guys, ito. Tingnan nyo to. Ayan, tuloy. Sabi po ng GMA News, Orly Gutesa, a former soldier and former securities aide of ex-lawmaker Saldico, has recanted his statement that he delivered suitcase of the cash to former Speaker Martin Romualdez. According to Maki Pulido, exclusive report on 24 Oras, Gutesa executed a new affidavit claiming the Senator Rodante Marcolita and former lawmakers Mike Defensor had tapped him to make up, accusing against the late congressman exchange for money and scholarship for his children. Gutesa claimed that he was told to go to the Japanese restaurant near the Senate where a drafted affidavit was waiting for him. The draft was allegedly referred by Defensor's son-in-law, Mark Goes. Sinimulan na ni Senator Marcolita basahin ang ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike Defensor. Sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog doon mismo sa harap ko. Gutesa, agad. Goes. Oh my gosh, guys. Mga kababayan, ang kapalagayan nyo. Ito yung bagong affidavit ni Gutesa. Tingnan nyo. Ayan diba? Goes. Yan? Courtesy po ng GMA News. So, para kompleto detalyado guys, basahin ko itong sinabi ni Senator Tulfo. Eto na. Sabi po ni Senator Erwin Tulfo dito mga kababayan. Basahin po natin para kompleto detalyado. Ito sabi po ng Batas PH. Ayan po ang source natin mga kababayan. Sabi ni Senator Tulfo, Erwin Tulfo,
Thanks Gutisa for recanting Maleta delivery claim against Martin Romualdez. Si Speaker Martin, guys, alam nyo, maniwala man kayo sa hindi sa akin, basta ang nakikita ko, no, alam na alam niya na yung mga apelyido nila na dinadala nila, iniingatan nila yan, mga kababayan. Kasi nga, sabi ko, diba, dumaan na po, dumaan na sa minsan sa paghuhusga ng taong bayan. Kaya nag-iingat sila, no? Alam po naman natin, kung sino man ang nagbibintang sa kanila, ayun po ay mga kalaban nila. Ang dali lang naman gumawa ng salita or fake story, ika nga. Di ba? At saka hindi niya pwedeng ipahamak yung pinsan niya kasi pangulo ng bansa yan So malalaman din po natin ang mga resulta or mga counter affidavit ng dating speaker para malaman ang katotohanan. Senator Erwin Tulfo-Teng, former Marine Orly Gutiza, for telling what is described as the truth after Gutiza recanted his earlier claim that he delivered suitcase of money to the residence of former Speaker Martin Romualdez. Ako'y nagpapasalamat na nagsabi sila ng totoo dahil ang daming nadamay na tao. Correct, tama yun. Tulfo, who chairs the Senate Blue Ribbon Committee, said the panel would no longer intervene in the investigation into alleged anomalies in flood control project and would leave the matter to the Office of the Ombudsman. Sabi ng mga didilis, guys, pinabayaan daw yung pag-iimbestiga ng flood control, pero hindi nila inisip na mayroong ombudsman. Ayan, malinaw, di ba? Pinagkatiwala na, kumbaga nila, no? Pinagpaubaya na sa ombudsman ang mag-imbestiga. Alam po natin, ito si Ombudsman Remulla at talaga naman nagtatrabaho. Daming makukulong in the next few months or, sa darating na mga panahon. He added that the committee had already turned over to the Ombudsman the information it gathered during its investigation. You see? Even the Senator Lacson, yung lahat ng mga niya, na pag-imbestiga niya tungkol sa flood control, tinur over niya sa ombudsman. Hindi lang ombudsman, nandiyan ang DOJ. Diba? Hindi na kami makikialam dyan para mas mabilis po. Kasi kung mag-iimbestiga po ang Blue Ribbon, it will take time, tapos ipapasa naman namin kung may findings kami na guilty. Ganon din po, imbestigan din ng ombudsman. Tama nga naman yun. Diba? Kaya tulungan na lang ang ombudsman. Kaya wait natin, guys, sino ang susunod na makukulong. Goes. Parang sabi ni Ombudsman Remulla, may mga senador na iniimbestigahan at makukulong. Guys. Ayan, wow, my gosh. Today is August 20, 2026. Erwin Tulfo thanks Gutisa for recanting Maleta delivery claim versus Martin Romualdez. Diba? At alam po natin yung mga palyado boys, yung 18 Marites, ang iba doon ay kumanta rin. Di binawi yung mga testimony nila laban sa Pangulo. Ang galing nila magbintang. Yun pala, gawain pala ng mga nasa likuran nila. Di ba? Kaya nga mas maganda yung inaalipusta ka ng ibang tao, tahimik ka na lang. Kasi time will come lalabas ang katotohanan. So, guys, kayo po, ano ang masasabi nyo? Nako, ito pa. Ayan na, GMA News, exclusive, basahin ang panibagong affidavit ng dating sundalong si Orly Gutisa kung saan binawi niya ang nauna niyang salaysay na nag-deliver siya ng mali-malita pero sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Sinabi rin niya na sina Rodan Tumargalta, ang dating Mike Defensor, ang nasa likuran ng kanyang pagharap sa Senado noong September 25. Agay! Ayan, kapalit po ng pera. Ito,
Ayun mga kababayan, anong kapalagayan nyo? Kaya nang balang humusga. Kaya abangan po natin ang susunod na kabanata o resulta. Nako, talaga naman ngayon, nakulong si Mikey at saka si Cubeta. Kaya si dating Speaker Martin for sure lalaban yan hanggang sa dulo. Ayan mga kababayan, unti-unti nang lumalabas. Lumilinaw ang katotohanan na hersey-hersey. Wala talagang magtatagumpay yung mga gumawa ng kasamaan. 'Di ba? So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Thank you guys for watching. See you again in my next upload. Bye bye bye. God bless Philippines. There's more. Bye everyone.